Ako ang inyong Lolo Pael at ito ang aking kwento. Kabit ni Kumpare. Pinuntahan ni Oliver ang kumpare niyang si Natoy para ayain na mag-inom. Pagdating sa bahay nito ay naabutan niya ang kumpare na nagluluto ng kanilang panghapunan sa kusina. Oh pare, mukhang nanunuyo ka. Mukhang may nagawa ka siguro kasalanan, no? Bungad na tanong ni Oliver. Tatawa-tawa pa siyang binibiro ang kaibigan. Kasi nga, dapat ikondisyon si Mrs. Alam kong darating ka at aayain mo ako mag-inom. Baka mamaya hindi ako payagan. Mainam ng maunang panunuyo, di ba? Ay sus, parang di naman nagagalit ang asawa mo. Kaunting lambing lang Nakakalayas ka na. Ikaw na nga nagsabi, di ba, na mga babae, ibigay mo lang ang buong sahod mo. Pwede nang magtoma, di ba? Sabi ni Oliver habang pasulyap-sulyap pa sa niluluto ng kumpare. Ang bango naman yan, pre. Madami ba yung niluluto mo na yan? Oo, pre. Dinamihan ko talaga ito para sa inyo. Mas pinasarap ko pa. Dinagdagan ko ng mga pampalasa. O, di ba? Mas mahal ko pa kayo kaysa sa asawa ko. Ay sus, kaya mahal ko din namin, pre. Kapag nalasing na tayo, walang gapangan, ha? Biro pa ni Oliver at natawa na lamang si Natoy. Ayos, may pampulutan na tayo. Mabubondat na naman ang tiyan ko nito. Talagang kapag ikaw nagluto amoy pa lang, masarap na. Abay, bilis-bilisan mo na para naman masimulan na natin papaking yung niluto mo. Galak na sabi pang muli ni Oliver habang minamasa-masahe pa ang balikat ng kaibigan. Chibuga na. Sandali na lang to, pre. Ikaw talaga basta sa pagkain, hindi ka makapaghintay. Kaya ang tiyan mo, laging naimpatyo Siyempre, food is life Habang nag-uusap ang dalawa, ay nagpunta naman sa kusina ang asawa ni Natoy. Oliver? Nandito ka na naman? Hi Lydia. Pasensya ka na sa pagpunta ko Ano kasi, Hindi na naituloy ni Oliver ang sasabihin dahil naunahan na siya ng asawa ng kumpare na dugtungan ito. Susundin mo na naman ang asawa ko? Aayain mo na namang uminom. Tapos, mas nauna ka pang nalalasing kaya hindi mo na siya naihatid. Dapat kapag marunong manundo, marunong din magatid, ba? Naku, yun lang ba? Huwag ka mag-alala. Babawi ako ngayon. Ihatid ko na siya. Nakataas pa ang kamay ni Oliver tanda ng pangako habang sinasabi yon. Promise, ihahatid ko talaga. Mahal na mahal ko kaya itong mister mo, no? Tapos ay inakbayan pa si Natoy. Napanguwi naman si Natoy na animoy natatawa-tawa. Hay, may pa-promise ka pa dyan. Hindi naman marunong tumupad ng mga lalaki. Saka isa pa, kahit hindi mo naihatid ng asawa ko, marunong yung umuwi pag mag-isa. Isa pa, kahit pala hindi na yan umuwi, kahit sa ibang bahay na yan umuwi, no, ayos lang. Gusto mo, dun mo na patirahin yan sa inyo At saka, dapat maayos ang kusina bago kayo umalis, Pagkasabi noon ay iniwan na sila ng babae. Halos magtatatalo naman sa tuwa si Oliver. Ayos talaga yung asawa mo, pre. Sobrang cool. Talaga ba? Akala ko nga kanina lulubog ka na sa kinatatayuan mo Namumutla pa yung mukha mo kanina Ano, natakot ka no? Natawa naman si Natoy. Sino ba naman kasi hindi matatakot Kung mga persona non grata ako dito sa bahay nyo, no? Hindi na ako nakapasok. Paano na kita susunduin yan? Yan, basta inuman, problemado ka. Ano? Matagal pa ba yung niluluto mo, pre? Takam na ako At nag-aalburuto na tong tiyan ko. Tanong ni Oliver na medyo naiinip na. Saglit lang. Igagaya ko na lang itong niluto ko. Napatingin si Oliver sa ginagawa ng kaibigan. Nagtataka siya sa paggagayak nito ng pagkain. Sobrang inaayos pa talaga ng mabuti ang pagkakalagay sa Tupperware. Kitang-kita niya ang malapad ng ngiti ng kaibigan habang ginagawa yon. Hindi niya napigilan ng mapangiti. Inasar pa niya ang kaibigan dahil sa ginagawa nito. Kinausap niya ito sa tono ng isang bakla. Ano ka ba, pre? Ako lang to, no?
Di mo na kailangan pagandahin pa ang preparation. Kahit ano pa yung niluto mo, kakainin ko pa rin niya, promise. Alam kong masarap. Huwag mo na masyadong ibonggang paglalagay sa Tupperware, ano? Kulang na lang lagyan mo ng ribbon. Kiber na yan. Seryosong napatingin si Natoy sa kanya kaya ibinalik na niya ang natural na boses. Oo, relax, pre. Ako lang to. Gino-joke lang kita eh. Ano ba naman pulutan lang yan. May paghimas pa sa Tupperware. Oo, teka, baka jombagin mo na ako ha. Nang yan, akala ko talaga bakla kang hinayufak eh. Mayos ka nga. Dahil sa reaksyon ng kaibigan, lalo niya itong inasar. O bakit pre? Kung bakla ako, itatakwil mo na ba ako? Natatawa pa niyang tanong. Oo naman naalibadbaran kaya ako. Kaya kung bakla ka, umamin ka na para tuluyan ka na talagang maging persona non grata dito sa bahay, no? Uy, apaka-seryoso mo naman. Di mo alam ang salitang biro. Bawi niya sa kaibigan nang makitang seryoso talaga ito. Biruin mo na ako ng kahit ano, no? Huwag lang yung pagiging bakla. Oh, ito, kunin mo. Ingatan mo yan. Magpapaalam lang ako kay Mrs. Ibinigay na sa kanya ang ulam na nakalagay sa Tupperware pagkatapos ay iniwan siya nito para puntahan ng asawa. Ingatan ko raw ang Tupperware? Bakit kaya? Baka mahal ang presyo nito. Sa bagay, sa mga babae mas mahalaga yung Tupperware kaysa sa asawa. Tama, may point siya. Kaya pala okay lang kay Mari na nagiinom ang kaibigan ko. Kasi kahit lasing, inuuwi ang Tupperware na buo at walang basag o gas-gas. Ganun pala. Habang kinakausap ang sarili, maya-maya ay bumalik na ang kaibigan at inaya na siya nitong umalis. Ano pre, pumayag ba kagad? Oo naman ako pa ba? Tara na nga. Ayos, mahusay ka talagang mang-uto. Kaya ako sa iyo eh. Sige, tara. Paglabas ng bahay ay excited pa si Oliver na umangka sa motor ng kaibigan niya. Oh, walang motor? Nasaan motor mo? Bakit ka... Oh, wala yung motor mo? Nasaan na? Bakit ka angkas? Sunod-sunod na tanong ni Natoy. Kasi pre, nahiram ng utol ko eh. Namasahe lang ako kanina papunta dito. Ito talagang si Ungas hindi binalik agad. Pero okay lang yan. Parang ayaw mo pa yata. Di naman ako malikot sa angkas Sabi pa niya. Ay nako, sige na nga. Wala na naman ako magagawa Basta yung Tupperware ingatan mo mabuti yan Mas mahal pa yan sa buhay mo. Uy, grabe naman yun Saan ba gawa tong Tupperware na to? Baka kapag tinuklap ko itong plastic sa Tupperware na ito may ginto Pero, sige na. Iingatan ko. Takot ko lang sa asawa mo kapag di ko binitbit tong maigi. Bagyang napatawa si Natoy sa sinabi niya. Pinaandar na ng kaibigan ng motor. Nagkakainisan pa sila habang nasa biyahe dahil panay dikit niya sa kaibigan, lalo na kapag bagyang bumabagal o humihinto ang kanilang takbo. Uy, huwag kang dikit ng dikit sa akin. Naalibadbaran ako. Angal ng kanyang kaibigan. Uy, ano ba? Nagigit-git ako Uy, ang arte mo lang. Anong magagawa ko? Napapadikit ako dahil sa pagpapatakbo mo. Kung gusto mo, huwag mo nang patakbuhin pre. Dito na lang tayo magyakapan sa kalsada. Ay, kilig-kilig yan. Biniro pa niya ang kaibigan. Inaplos-saplos niya ang dibdib nito kaya lalong nag-alburuto sa inis. Binilisan nito ang pagpapatakbo kaya halos ikahulog niya. Sige lang pre, kahit biyaheng langit pa yan, basta kasama ka. Sasamahan kita. Saan ka man magpunta. Yuhu! Sigaw niya habang tawan-tawa. Napakanta pa siya ng sandalan ng Six Cycle Mind habang tumatakbo ng mabilis ang motor. Sige lang, sandal ka na at huwag mong pipigilan. Iiyak mo na ang lahat sa langit, iiyak mo na ang lahat sa akin. Sige lang, sandal ka na at huwag mong pipigilan.
Iiyak mo na ang lahat sa langit, iiyak mo na ang lahat sa akin. Yahoo! Visit talaga to. Matapos ang ilang sandali ay iniliko ng kaibigan ng motor sa isang iskinita. Uy pre, hindi naman dito bahay ko ah. May dadaanan ka ba? Tanong niya. Oo, relax ka lang. Iaabot ko lang itong ulam. Ha? Teka lang, di ba pulutan natin to? Saan may bibigay? Tanong niya uli habang takang-taka. Nakaramdam na siya ng kakaiba sa kaibigan. Iba na ang kutob niya sa galawan nito. Hindi pre, iba ang pupulutanin ko ngayon. Mas masarap. Ano? Mahabaging langit. Kung kikidlat man, wag mo akong idamay ha. Wala akong alam dito. Susmi ka naman pare oh. Napatawa ang kaibigan niya dahil sa kanyang sinabi. Maya-maya pa ay inihinto na nga ng kaibigan ng motor sa tapat ng isang bahay na noon niya lang napuntahan. Oh, kaninong bahay ito? Takang-taka niyang tanong. Ipapakilala kita, bumaba ka na. Mautoridad na utos sa kanya ng kaibigan. Parang ayaw ko pre, parang natatakot ako pre. Parang mas nakakatakot pa ito sa multo, aswang o kahit sa asawa ko eh. O sige, kung ayaw mo, dito ko na lang sa labas. Bahala ka dyan. Napilitan na rin siyang sumama dahil ayaw niyang may makakita sa kanyang kakilala sa lugar na iyon. Isasama na pala pre. May banga ba dyan sa loob? Tanong pa niya habang papalapit sila sa bahay. Oh, aanin mo ang banga. Doon na lang ako magtatago. Tapos katukin mo na lang ako kapag aalis ka na ha. Sira, puro ka talaga kalokohan oh. Pagkalapit nila sa pinto ay kaagad na binuksan ng kaibigan ng doorknob. May sarili kang susi? Namamangha niyang tanong pero lalong nagpakabog sa kanyang dibdib ang ginawa ng kaibigan. Hindi na siya sinagot nito. Nagtuloy siyang pumasok sa loob. Pagkapasok ay kaagad na isinara ng kaibigan ng pinto at inilak pa ang doorknob. Dinaan niya uli ang kaba sa pagbibiro. Wag pre, biro lang naman kanina pero wag mo naman tutuhanin. Dinala mo pa talaga ako dito ha. Masyado naman itong paspasan. Napasandal siya sa pinto at nagsisimula na siyang magwoling nang tingnan siya ng kaibigan. Anong ginagawa mo? Kinakabahan kasi ako pre. Kaya heto, nag-iinarte muna ako dito sa pader. Pakiramdam ko kigidlat eh. Sus, puro ka talaga kalokohan oh. Maupo ka na nga lang dun sa sofa. Utos sa kanya ni Natoy. Hindi pa tayo binibigyan ng permiso pre. Wala pa yung may-ari eh. Sira, ako may-ari nito. Kung gusto mo, matulog ka pa dyan eh. Nakangiting sabi sa kanya ng kaibigan pero hindi na siya natutuwa. Iba na ang ngiting nakikita niya sa kaibigan. Maya-maya ay namilog na ang kanyang mga mata nang tawagin na ni Natoy ang nakatira sa bahay na yon. Babe, I'm home! Yuhu! Yuhu! Where are you? Dito na mi! Ay! Ay, nahalinti ka na nga. Sabi ko na may milagro nga talaga. Kaya pala may paghima sa Tupperware na yon ha. Mukhang magigilitan ako ng leg ni kumare nito. Sabi niya sa kanyang sarili habang naghahanap ng matataguan. Gusto na niyang ilubog ang sarili sa semento dahil sa kahihiyan. Nasaan na ba yung banga dito? Banga, magpakita ka! Malokong utos niya na pakiwari may superpowers. Lalong nagpanginig sa kanyang katawan nang marinig na ang boses ng babae na papalapit. Sa kakaikot niya sa sala ay napahinto siya sa tapat ng salamin. Nakaharap siya doon at halos gusto na lang ipasok ang sarili sa loob ng salamin. Nanlalaki ang mga mata niya nang makita sa refleksyon ng salamin ang ginagawa ng dalawa na bawal makita ng mga bata. Bigla siyang napatakip ng mata. Bawal panoorin, nakamamatay. Sabi niya uli. Matapos ang ilang sandali ay narinig na niyang umawat na ang dalawa sa ginagawa. Narinig na niya ang boses ng babae na nagsalita. Babe, hindi mo naman sinabi na may kasama ka. Sino siya? Kumpare ko si Oliver. Tinawag pa siya ng kaibigan para ipakilala sa babae nito. Pre, di ka dito.
Papakilala kita kay Samantha. Halos hindi maihakbang ni Oliver ang kanyang mga paa palapit sa dalawa. Bakit ka pa kumuha ng iba, Natoy? Nandito naman ako eh. Your love of my life. Char. Sabi niya habang pinapakalma ang sarili. Pagkalapit ay pinakilala sa kanya ang babae. Tiningnan niya ito mula ulo hanggang paa, maski ang mga kuko sa mga paa at daliri at dulo pa ng buhok. Pagkatapos ay dumikit siya sa kaibigan at bumulong. Pre, pinakulaan ba yan sa kamatis? Mamula-mula kutis eh. Mukhang Barbie. Nakakaimbiyan ng itsura. Kalurky. Sira ulo ka, pre. Pwede mo lang tingnan ha, pero hindi pwedeng angkinin. May pangalan na yan. Bulong din ng kaibigan niya. Oo nga, pre. Pero kailan mo pa ako pinagtataksilan ha? Si Kumare. Tinapik siya ng kaibigan at sinenyasahan na tumahimik na lang muna. Shh! Quiet ka. Ha? Ano kita, teacher? Basta! Mahinang saway pa niya. Inaya sila ng babae sa kusina para kumain. Hindi mapakali si Oliver. Para siyang sinisilihan. Daig pa niya ang aswang na natrap sa bahay kung saan ay nakatayo ang mga walis tingting. Gusto na niyang lumipad paalis pero ayaw niyang iwan ng kaibigan. Panay salita ng babae. Kinakausap siya nito pero hindi naman niya masagot-sagot. Kaya si Natoy ang sumasagot ng lahat ng tanong. Masyado palang mahihain ng kaibigan mo, babe. Tanong ng babae sa kaibigan niya. Pagsalitain mo nga. Ay, oo babe. Sobrang mahihain yan eh. Akala ko nga pipi siya dati. Di nagsasalita, putol ang dila. Pero kapag nakasundo mo naman, lalabas ang kadaldalan yan. Sagot naman ni Natoy. Baka maging kaututang dila mo pa nga yan eh. Ang baho naman ng dila na yon. Utot na dila. Kaututang dila. Loko ka rin babe ha. Halos hindi maisubo ni Oliver ang pagkain dahil naiilang siya sa dalawa. Maya-maya ay siniko siya ng kaibigan at pinagsabihan. Uy, maayos lang nga pre. Ayos lang yan. Be yourself. Ha? Be yourself? Kanina pa nga ako natutunaw dito eh. Saka, nakakasilaw siya. Masakit sa mata. Tinawanan lang ng kaibigan ang sinabi niya. Hindi talaga matingnan ni Oliver ang babae dahil maganda ito at kutis porselana pa. Nag-iisip siya kung paanong napaibig ng kaibigan ng ganong klase ng babae na mukhang edukada at hindi basta-basta. Pero mukhang may sense of humor din naman. Nang matapos silang kumain, nagpaalam ang babae na maliligo muna ito. Nagkaroon sila ng pagkakataong mag-usap na magkaibigan. Doon na niya binato ang lahat ng kanyang katanungan. Easy pre, sasagutin ko lahat ng tanong mo. Relax ka lang. Best friend kita kaya dapat alam mo lahat. Hindi. Dapat nga di mo nalang sinabi. Ang sakit eh. Dito. Itinuro pa niya ang kanyang dibdib. Dito sa puso ko. Pag-ibig ko'y hindi na magbabago. Kinantapan niya ang kanta ni Ogie Alcacid na Dito sa Puso Ko. Ano? Bulalas naman ng kaibigan niya. Gulat na gulat ito sa kanyang sinabi. Ibig ko sabihin, kay Kumare, masasaktan siya dito. Sabay turo uli sa kanyang dibdib. Dito sa puso ko, pag-ibig ko'y hindi na magbabago. Kanta niya muli. Bagyang natahimik ang kaibigan niya at sinimulan ng ikwento kung paano ito nalagay sa ganoong sitwasyon. Habang nagkukwento ang kaibigan ay nagsimula na rin itong magtimpla ng inumin nilang alak. Alam mo pre, si Samantha, matagal ko nang gusto yan. High school pa lang kami. Patay na patay talaga ako sa kanya. Kaso, hindi niya ako gusto eh. Lahat na ng panliligaw ginawa ko. Pero paulit-ulit niya akong binabasted. Sa sobrang sakit, naglasing ako noon pre. Nakilala ko si Lydia. Dahil sa kalisingan, akala ko si Samantha si Lydia. Ayun, nabuntis ko. Kaya napilitan akong pakasalan. Akala ko makakalimutan ko na si Samantha pero hindi pa rin eh. Nang malaman kong ikakasal na siya, nakipag-usap ako sa kanya.
Mabuti na lang at pumayag siya. Yun na rin ang katapusan ng pag-uusap namin. Natapos na ang pag-uusap nyo? Ngayon nga nasa ganito kayong sitwasyon. Yun nga pre, natapos na ang pag-uusap namin kaya itinuloy na namin sa ganitong sitwasyon. Kaya yun. Ano? Di maintindihan ni Oliver ang sinabi ng kaibigan kaya napainom siya ng alak. Tinungga niya ang nasa pitsyel na parabang tubig lang ito. Minumog. Pinatunog sa lalamunan tapos ay nilunon. Sandali nga. Sabi pa niya matapos uminom ng alak. Paano ba nangyari? Paano pumayag si Samantha sa ganoong setup? Tapos, alam niyang kasal ka na. Hindi ko magets eh. Kailangan ko talagang malinawan. Teka, wait lang ah. Di ko kaya to eh. Parang sasabog sa kaba yung puso ko eh. Muli siyang tumagay ng alak. Dahil pakiramdam niya ay walang epekto ang nasa pitsyel. Tinungga na rin niya ang nasa bote. Pati ang nasa isang pitsyel na juice ay ininom na rin niya upang lakas tama. Uy, ano ba yan pre? Inubos mo na yung alak natin. Tiran mo naman ako. O sige. Kwento ka muna. So, paano nga nangyari pumayag si Samantha? Dahil dito pre. Ipinakita ni Natoy ang isang maliit na bote na may lamang likido. Ano yan? Tanong ni Oliver. Hindi na niya gaanong makita ang hawak na bote ng kaibigan dahil agad nang tumama ang alak na kanyang nainom. Sumisirko na ang mga mata nito. Para na itong nahihilo. Gayuma to pre. Ha? Gayuma? Tinawanan ni Oliver ang sinabi ng kaibigan. Maniwala ako. Sige nga, inumin mo kung effective. Ano ka ba? Oo nga kasi, effective to. Pinalo ko sa juice. Kinuha ni Natoy ang pitsyel na may timplang juice. Laking gulat niya nang wala na itong laman. Oh, bakit ubos na ito? Oh, juice yan pre ha. Ininom ko na. Sagot naman ni Oliver. Ano? Hindi pwede pre. Bakit mo ininom? Hindi pwede sa'yo yun. Dali-dali siyang hinatak ng kaibigan at patalikod na niyakap. Oh, ano bang ginagawa mo pre? Ganito ba gusto mong posisyon? Sira ulo ka. Iluwa mo yung juice na yun. Hindi yung para sa'yo. Kay Samantha yun. Sigaw ni Natoy habang binobomba ang tiyan ni Oliver para ipasuka sa kanya ang juice. Apakadamot mo naman. Akala ko ba be yourself? Tapos juice lang pinagdadamot mo. Napatigay na lamang ito habang pinipilit ipasuka ang ininom. Hindi yun ordinaryong juice. Iluwa mo, isuka mo pre. Ayoko nga. Sayang kaya. Masarap pa naman yung timpla. Yum, yum. Ang lasa, ang sarap. Ano ba kasi yun? Para juice lang eh. Kung imported yun, at least natikman ko. Grabe to. Kumalas na si Oliver sa pagkakayakap ng kaibigan. Pagkatapos ay tiningnan niya ito. Ang dami ko yatang nainom pre. Umikot ang paningin ko eh. Lasing na ba ako kaagad? Iba na tingin ko sa iyo ah. Parang ang gwapo-gwapo mo ngayon pre. Ha? Sobrang gwapo. Uy! Nako, naalinti ka na. Tumalikod ka. Huwag mo akong tingnan. Utos sa kanya ng kaibigan. Pero hindi niya magawa dahil nagugustuhan na rin niya ang boses nito. Ang gwapo rin ang dating ng boses mo ah. Ayos pre, lakas tama. Ang bilis ng kabog ng dibdib ko oh. Tingnan mo pre. Kinuha pa ni Oliver ang kamay ni Natoy at inilapat sa kanyang dibdib. Naririnig mo ba pre? Ang sabi ng puso ko, dugdug, dugdug. Patay! Anong gagawin ko ngayon? Bakit mo kasi inubos eh? Langyaan naman to. Malaking problema pa tong ginawa mo eh. Oh, bakit naman tayo magkakaproblema kung magkasundo naman tayong dalawa? Di ba? Hindi ko na ito mapigil pre. Talagang sasabog na puso ko. Napaupo na sa sahig si Oliver at kumapit sa binti ng kaibigan. Humagulgul itong umamin sa nararamdaman. Pre, matagal ko nang nararamdaman to. Sorry kung itinago ko sa iyo ha. Baklang-bakla ako sa iyo eh. Lumabas na rin ang baklang boses ni Oliver na lalong ikinagulat ni Natoy. Mahal na mahal kita pare. Tangka na sanang hahalikan siya nito nang tinapik niya ng malakas ang pisngi nito. Uy,
Anong pinagsasasabi mo? Matagal na kitang gusto, pre. Tinago ko lang kaya ewan ko ba ngayon bakit hindi ko mapigil ang pinagsisigawan nito. Gusto kong sabihin sa buong mundo na gusto kita, pare. Malakas na sabi ni Oliver na boses nitong bakla. Mahal na mahal kita. Dali-dali naman tinakpan ni Natoy ng kanyang palad ang bibig ng kaibigan. Uy, tumahimik ka. Baka marinig ka ng mga kapitbahay, nakakaya. Hindi, pre. Hindi ako nahihiya. Kaya kitang ipaglaban. Pinagmamalaki kita pati ang pagmamahal ko sa iyo. Nagpupumiglas na si Natoy sa pagkakayapos niya sa binti nito, pero mahigpit pa rin ang kanyang kapit. Para sa iyo, ang laban na ito. Hindi ako susuko. Para sa iyo, ang laban na ito. Napakanta pa ito ng Manny Pacquiao song. Pinagtutulakan na siya ng kaibigan. Pinagsisisipa na hanggang sa makabitaw siya. Lalong humagulgol si Oliver. Bakit pare? Natoy, hindi mo ba ako kayang tanggapin? Kaya ko naman tanggapin kahit may asawa ka na at number 2. Sige na, ako na si number 3. Kahit na number 4 pa. Forever. Ay! Uy, ilang iya oh. Bakit yata mas matindi sa iyo yung tama ng gayuma? Nakakadiri ka. Naganap ng lubid si Natoy at itinali sa sofa ang kaibigan. Nilagyan pa niya ito ng busal sa bibig para hindi gumawa ng ingay. Naisip niya na ilang oras lang ay mawawala na rin ang bisa ng gayuma sa kumpare niya. Nilapitan niya ang pitsyel na tinimplahan ng juice at napapailing habang tinitingnan nito. Napakarami ng nainom niya. Lang niya oh. Gaano kaya katagal ang bisa nun? Sana naman oras lang. Pero hindi Ang sabi sa akin wala yun sa dami kundi talagang matagal ang bisa ng gayuma. Kaya nga every 3 months ko lang pinapainom si Samantha Ay nako, paano na to? Panay pa rin ang ungol ni Oliver habang nakatali sa sofa. Pilit niyang kinakalag ang pagkakatali. Panay rin ang lingon niya kay Natoy. Nanlisik na ang paningin ni Oliver nang makita niyang nilapitan ni Samantha ang kaibigan. Lalong nag-igting ang kanyang damdamin na nahahaluan na ng selos. Lalo siyang naging marahas nang makita niyang naghahalikan ng dalawa habang papasok ng kwarto. Hindi pwede. Akin ka lang, Natoy. Sabi niya. Pilit niyang niyuyugyug ang sofa para makalasang tali. Lalong nagwawala ang galit niya dahil naririnig niya ang mga ungol ng dalawa sa kwarto. Hindi ako papayag. I wanna join. Wait for me. Sa kakawala ni Oliver ay lumuwag din ang lubid. Hanggang sa nakalas na ito ng tuluyan. Nang lisik ang kanyang mga mata habang naghahanap ng bagay na pwedeng makasira sa pinto ng kwartong kinaroroonan ng kaibigan at ng babae nito. Nakahanap siya ng palakol sa kabinet na nasa ilalim ng lababo sa kusina. Napangisi siya habang hinahatak ang palakol palabas ng kabinet. Hinatak niya ito habang naglalakad papalapit sa kwarto. Dinig na dinig ang tunog ng pagkiskis ng palakol sa semento habang hatak-hatak ni Oliver. Natoy, pare, ako lang ito. Saad niya pagkalapit habang nakadikit ang kanyang tenga sa pinto at pinakikinggan ang ginagawang ingay ng dalawa mula sa loob. Yuhu, papasok na ako ha. Kinitok pa niya ng marahan ang pinto para magbigay ng senyales sa dalawa na siya ang papasok. Napangisi uli siya nang marinig na tumahimik sa loob ng silid. Ayun, narinig na rin ako. Ibig sabihin, pwede na akong pumasok sa loob. Malakas niyang pinalakol ang pinto. Paulit-ulit hanggang sa magkaroon ng butas. Pagkatanggal niya sa pagkakabaon ng palakol ay sinilipan niya ang dalawa sa loob. Lalo siyang nagpakawala ng ngiting nakakatakot nang makita ang dalawa na nagmamadaling nagbibihis. Napasuksok sa sulok ang babae habang si Natoy naman ay naghahanap ng pwedeng ihampas. Naku naman, pare naman, mukhang may balak ka pang masama sa akin ha. Parang hindi naman tayo magkumpare niyan Gusto ko lang naman pumasok kasi. Makikijoin ako, masama ba yun?
Na-hurt ang feelings ko nang igapos mo ako sa sofa tapos ikaw nagpapaligaya. I cannot. I wanna join. I want to be happy too, like you too. Pagkasabi niya noon, ay muli na naman niyang pinalakol ang pinto. Paulit-ulit hanggang sa mawarak na ng tuluyan. Pumasok siya sa loob at nakita si Natoy na nakaamba gamit ang walis tambo. Tumigil ka pre, gumising ka na. Talagang tatamaan ka sa akin eh. Pabalik-balik ang tingin ni Oliver sa hawak niyang palakol at sa hawak ng kaibigan na walis tambo. Pare naman, baby, pinapatawa mo ba ako? Palakol versus walis tambo? Depende lang yan sa bilis ng hampas, no? Sabi ni Natoy. Nagpapapadyak si Oliver na parang bata pagkatapos ay ibinalibag ang hawak na palakol. Ano ba kasi? Gusto ko lang naman mag-enter sa room. Ang dadamot nyo kasi. Di nga kasi pwedeng twosome eh. Dapat threesome. Payag naman ako eh. Ano bang nangyayari? Tanong ni Samantha. Lumabas ka na sa silid, babe. Bilis! Utos ni Natoy sa babae. Oh yes, sige girl, you may go out na. Total, done ka na naman eh. Ako naman ngayon. It's my turn. Ganun dapat, maging mapagbigay. Magkaroon tayo ng schedule, no? Pero payag din naman ako na sabay tayo eh. Kahit ano, pwede ako. Uy, tumigil ka na pare. Oliver, walang mangyayari, okay? Dadaling kita sa binilang ko ng gayuma. Kailangan mo ng pangontra. Sabi ni Natoy sa kanya. Nainis na si Oliver sa kaibigan. Hindi niya nagustuhan ang balak nito. No! It's a big no! Kung gayuma nga ako, kung nagayuma nga ako, then I like it. Pero it's really me. This is who I am, Natoy, baby. Matagal na kitang gusto, no? Hindi lang makalabas-labas ang feelings ko na to eh. Salamat sa Diyos kasi nailabas ko na ang totoong ako. Ano? Ibig mong sabihin, totoo kang bakla? Galit na tanong ni Natoy na tinanguan naman ni Oliver. Anak ng tokwa, kaya pala gustong-gusto mo na iisang baso lang yung iniinuman natin eh. Kahit grupo tayo, tag-iisa ng baso. Gusto mo, share pa rin tayo sa isa. Langya ka naman oh. Gigil na gigil si Natoy kay Oliver. Sinugod niya ito at pinaghahampas ng walis tambo. My gosh! Hampas ng pagmamahal! I love it, baby! Ngayon ko lang nalaman na ganito pala ang gusto mo. You're a sadist and I like it! Sabi ni Oliver at ang makahanap ng tiyempo ay nakayakap na naman ito sa binti ng kaibigan. Uy! Bitiwan mo ako! Galit na utos ni Natoy pero mas lalong hinigpitan ni Oliver ang pagkakayakap sa binti nito. Tumayo naman si Samantha at inis na lumapit sa kanilang dalawa. No, may relasyon kayong dalawa? Akala ko ba'y best friend mo, Oliver? Nakakadiri ka! Pumatol ka sa bakla! Pinagsasampal niya si Natoy kaya nag-igting ang galit ni Oliver sa babae. Hindi! Mali ang iniisip mo, babe! Let me explain! Sabi ni Natoy pero ayaw makinig ni Samantha. Ako na ang bahalang mag-explain sa kanya, Natoy, baby. Sabi naman ni Oliver. Tumayo siya at tinarap ang babae. Hoy, ikaw girl, kabit number 1, pumapayag na nga ako sa may schedule. Ayaw mo pa? Tapos sinampal mo pa ang baby ko? Binigyan niya ng malakas na sampal ang babae, dahilan para tumumba ito at mawalan ng malay. Ay, mahinang taga-earth? Tulog ka agad? Bakit mo siya sinaktan? Itinulak siya ni Natoy at dali-daling kinarga ang babae pagkatapos ay inihiga ito sa kama. Ano ba? Sampal lang yun? Grabing mag-alala. Kumislap ang mata ni Oliver dahil sa tuwa. Oh, Natoy baby, tulog na siya. Pwede na tayo, o diva? Napatingin sa kanya ang kaibigan at baka sa mukha nito ang magkahalong galit at pandidiri. Dali-dali siya nitong sinugod at pinagsusuntok. Bumawi naman ng suntok si Oliver nang makakuha ito ng tiyempo. Nagpambuno silang dalawa. Pero dahil nasa ilalim ng gayuma si Oliver, hirap siyang patumbahin ni Natoy. Naubusan na lang ng lakas si Natoy at hindi na nakapanlaban pa. Naitali siya ni Oliver sa kama.
Nakaakma namang ihulog ni Oliver si Samantha sa ibaba ng kama. Wag mo siyang ihulog please. Ibaba mo siya ng maayos. Pagmamakaawa ni Natoy. Okay, sabi mo eh. Madali naman akong kausap, no? Binuhat ni Oliver si Samantha at marahang inilapag sa sahig. Pagkatapos ay binalingan niya si Natoy. Teka, anong gagawin mo sa akin? Please lang, wag mo lang ituloy. Pagmamakaawa ni Natoy sa kanya. Ay, hindi na pwede, no? Isang request lang dapat sa isang araw. Dahil naka-request ka na at napagbigyan naman na kita, dapat ako naman ang pagbigyan mo sa request ko. May hawak na lubid si Oliver at inihahampas niya ito sa ibabaw ng kama. Gusto mo ito, di ba, sadist boy? Tanong pa niya habang nagpapakyut kay Natoy. Wag mo ituloy pare, lang yan naman oh. Pilit na pumapadyak si Natoy para masipan niya si Oliver pero tinatawan-tawanan lang siya nito dahil hindi makaabot ang paa. Pwede ba wag mo kong utusan? Nakatali na nga ang kamay mo eh. Mabagsik ka pa? Hayaan mong ako ang magtrabaho dito. Kaya ko naman ito eh. Relax ka lang dyan, pare. Nanlaki ang mata ni Natoy nang biglang tumalon sa kama si Oliver. Pagkatapos ay paupo itong pumaibabaw sa kanya. Tuwang-tuwa siya habang inihahampas sa magkabilang gilid ni Natoy ang hawak na lubid. Hindi kita sasaktan, pare. Basta sumunod ka lang sa sasabihin ko, ha? Kapag tinanong kita, sasagot ka lang, okay? Kapag tinanong kita kung kanino ka lang, ang sagot, kay Oliver. O sige, practicein natin to. Hindi, ayoko. Umalis ka dyan. Sigaw ni Natoy. Bawal tumanggi, no? Ang tatanggi masasaktan. Inihampas ni Oliver ang lubid sa braso ni Natoy, dahilan para mapasigaw ito sa sakit. Hindi lang yan ang mararanasan mo kapag nang matigas ka pa, ha? Ang dali-dali lang nang gagawin mo eh. Okay, ulitin natin. Kanino ka lang? Wala! Ba't nagmamatigas pa? Muling hinagupit ni Oliver si Natoy at tumama ang lubid sa katawan nito. Ay, sorry baby. Ikaw naman kasi nagmamatigas po eh. Sasagot lang naman. Sumagot ka na kasi. Okay? O sige, ulitin natin. Paulit-ulit niyang tinanong si Natoy pero ayaw nitong sumagot kaya lagi itong nasasaktan. Napuno na ng lamat ang katawan ni Natoy at nakakaramdam na rin ito ng panghihina. Sumagot ka na kasi. Sige, hindi ko kasalanan kung mamamatay ka ha. Isa na lang. Nanlisik na ang mata ni Oliver. Galit na siyang nakatitig kay Natoy. Kanino ka lang? Sigaw niya. Nakaamba na ang lubid sa kanyang paghagupit sa maling sagot ni Natoy. Kay Oliver. Nang lalambot nang sumagot si Natoy. Napangiti naman si Oliver sa kanyang narinig. Nagningning ang kanyang mga mata dahil kilig na kilig sa sinabi ni Natoy. Oh, ay ang sarap sa ears. Sabi pa niya. Maya-maya bigla na lang siyang bumulagta sa sahig. Nagkaroon ng pag-asa si Natoy nang makitang hinampas ni Samantha ang ulo ni Oliver ng bote ng alak. Samantha, babe, salamat naman at nagising ka na. Pakulan mo ako dito. Tama lang ang paggising mo. Nakatitig lang si Samantha kay Natoy. Maya-maya pumatak ang mga luha nito sa pisngi. Oh, bakit ka umiiyak? Okay lang ako, babe. Pakawalan mo lang ako. Tatakas tayo dito. Kinuha ni Samantha ang lubid na ginamit ni Oliver na panghampas kay Natoy. Walang sabi-sabing pinaghahampas ng babae si Natoy ng paulit-ulit habang umiiyak ito. Walang iyak. Ang kapal na mukha mong gayumahin ako. Kaya hindi ko mapigil ang sarili ko sa tuwing nakikita kita. Sunod-sunuran ako sa lahat ng gusto mo. Napakawalang hiya mo. Sinira mo ang buhay ko. Sa'yo ang lahat ng yan. Umiyak. Nang mapagod na si Samantha sa kakahampas ng lubid kay Natoy, huminto na rin siya at iniwan ng dalawang lalaki sa bahay na yon. Paulit-ulit namang sumisigaw si Natoy. Nagmamakaawa siya na kahit pakawalan na lang siya pero hindi nakinig si Samantha.
Lalong pinanghinaan ng loob at pangangatawan si Natoy dahil nawala na ang bisa ng gayuma sa babae. Ilang oras na ang nakalipas nang magising si Oliver. Hinaplos niya ang ulo dahil ramdam pa nito ang sakit dahil sa paggampas ni Samantha. Mabutit gising ka na. Sabi ni Natoy. Nagulat si Oliver na makita ang kaibigan na nakatali pa rin sa kama. Oh, nandiyan ka pa rin, baby? Nakatali ka pa rin dyan? Aba, sino kaya makakakalag sa akin, no? Kalagan mo na kaya ako. Gabi na, kailangan ko na umuwi. Okay, kakalaga na kita para maiuwi na kita. Hindi! Ako lang uuwi at dun sa bahay namin. Ikaw maiwan ka dito. Umuwi si Natoy na kasama pa rin si Oliver dahil ayaw nitong magpaiwan. Ginawa na niya ang lahat ng paraan para itaboy ito pero nakasunod pa rin ito sa kanya. Hindi na niya iniangkas sa motor pero laking gulat ni Natoy dahil mas nauna pang nakarating sa bahay nila si Oliver. Nantuok naman oh. Mas mahirap itong takasan. Di kagaya ni Samantha na madaling pasunurin. Parang mabait na bata ang dalawa nang humarap sa asawa ni Natoy. Hindi alam ni Natoy kung paano ipapaliwanag sa kanyang asawa ang pagkakapulupot ni Oliver sa kanyang braso at hindi pa nila maitaboy na umuwi sa kanila. Naghihintay ako ng paliwanag, Natoy. Ano? Magtititigan na lang ba tayo dito? Anong nangyari sa inyong dalawa? Umalis kayong maayos tapos uuwi kayong ganyan? Puro pasa ang katawan ninyo? Puro pasa ang katawan mo? Kasi sa inuman, may siraulong naghalo ng gayuma sa inumin namin. Kasi may tinatarget siya na tropa. Kaya lang, nainom ni Oliver Tapos, sa akin siya nagayuma kasi ako yung una niyang nakita nang dumilat siya. Dahil doon, nakapaaway kami. Hindi ko nga alam kung ano ang gagawin ko sa kanya Hindi ko alam paano alisin yung gayuma. Pagsisinungaling ni Natoy sa asawa. Totoo ba yun, Oliver? Tanong ni Lydia. Ha? Siguro. Basta ang alam ko, love ko si Natoy at si Natoy kay Oliver lang. Umamin na siya kanina promise. Nakataas pa ang kamay ni Oliver nang sumagot. Huwag kang maniwalahan, dala lang ng gayuma yan. Sabi naman ni Natoy. Ay nako, ang sakit nyo sa ulong dalawa. Sa uli-uli. Huwag na kayong gagala kung ganyan lang ang mangyayari sa inyo ha. Dito na lang kayo uminom sa bahay. Pwede? Payag ka na dito ako tumira? Ayos lang yun? Natutuwang sabi ni Oliver. Napasabunot naman si Lydia dahil sumasakit lalo ang ulo niya kay Oliver. Matulugin mo na nga yung kaibigan mo at bukas dadali natin yan sa kakilala ko. May kakilala siyang nagtatanggal ng gayuma. Galit na sabi ni Lydia pagkatapos ay pumasok sa kwarto. Pabagsak niyang isinara ang pinto dahil sa galit. Kagaya ng sinabi ni Lydia, sinamahan niya sina Oliver at Natoy para maayos na ang problema nila. Nagamot naman si Oliver kaya nabunutan ng tinik sa dibdib si Natoy. Dahil sa nangyari, naging tikom naman ang bibig ni Oliver sa sikreto ng kanyang kaibigan kagaya ng pagtatago ni Natoy sa katauhan niya. Matapos ang nangyari, nagkailangan na ang dalawa. Umalis na si Oliver sa lugar na yon at hindi na nagpakita pa sa kaibigan. Wakas!